Isa pong nakakabahalang balita ang kumakalat ngayon sa XRP community. Isang bagong uri ng scam ang target mismo ng mga crypto users, lalo na ang mga may hawak ng XRP na gumagamit ng hardware wallets tulad po ng Ledger. Ang scam na ito ay nagpapanggap na opisyal na sulat mula po sa kumpanya ng Ledger at naglalaman ng mapanlinlang na QR code na maaari pong magnakaw ng impormasyon ng biktima. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, paano nga ba nagsimula ang babala or warning tungkol sa scam na ito? Yan, sabi rito, a new scam targeting cryptocurrency users has surfaced, disguised as an official communication from Ledger, one of the world's leading hardware wallet providers. Jungle Incorporated, a well-known figure in the XRP community and a prominent crypto content creator, was among the first to raise the alarm after sharing an image of the fake letter on X. Ayan, tingnan po natin. Yan po yung actual na tweet or post dito ni Jungle Incorporated Crypto News. Ayan. Nagsimula po ang lahat ng mag-post itong si Jungle Incorporated. Isa po siya sa mga kilalang content creator sa XRP community. Ibinahagi po niya sa platform na X ang larawan dito ng isang pekeng sulat na di umano'y galing kay Ledger. Sa unang tingin, mukhang totoo ito dahil gamit nito ang logo ng kumpanya at may address pa sa Paris. Pero ang totoo, ito po ay isang mapanlinlang na tangka para manakaw po ang impormasyon ng mga XRP holders. Sa market impact, ang ganito pong balita ay nagdudulot ng panic sa community. Kapag maraming nag-aalala, kadalasan ay bumababa po muna ang trading activity na XRP habang nagiging maingat ang mga investors. Ano naman ang laman ng pekeng sulat mula sa mga scammers? Ayan. Sabi po rito tungkol dyan ay the letter which appears professional and includes Ledger's logo, a Paris address, and a formal sign-off from a supposed company executive claims to introduce a new mandatory feature called Transaction Check. It instructs users to scan a QR code to activate the feature by October 31, 2025. Yan. Paliwanag natin yan. Ang sulat daw po dito ay mukhang profesional at kumpleto pa sa logo ng Ledger at syempre may pirma yan ng isang di umano'y executive. Nakasaad po dito ang tungkol sa bagong feature na tinatawag na Transaction Check at sinasabing kailangan daw i-activate bago sumapit ang October 31, 2025. Para magawa raw ito, kailangan lang na i-scan ang QR code na nasa ibaba ng sulat. Ayan, ang ganito pong paraan ay sobrang mapanlinlang dahil ginagaya po nito ang estilo ng tunay na mga announcement ni Ledger. Ang market impact po nito ay kapag maraming users ang mabiktima, maaari pong mawalan ng tiwala ang ilan sa paggamit ng hardware wallets na posibleng makaapekto po sa short-term confidence ng mga XRP holders. Ano naman ang nangyayari kapag na-scan ang QR code? Yan, sabi po rito ay at first glance, the letter looks legitimate, listing known devices and referencing security updates and compliance requirements. However, scanning the QR code redirects users to a fraudulent website designed to steal sensitive information and compromise wallet security. Yan, paliwanag natin yan. Kapag na-scan po ng user ang QR code, mapupunta po siya sa isang peking website na ginagaya ang opisyal na site ni Ledger. Dito ay hinihingi ang recovery phrase at iba pang detalye ng wallet. Kapag nailagay po ito, otomatikong makukuha ng mga scammer ang laman ng wallet ng biktima. Ang ganito pong uri ng scam ay tinatawag na phishing at isa po ito sa pinaka-epektibong paraan para magnakaw ng digital assets. Ang market impact po nito ay ang mga ganitong insidente ay nakakaapekto sa reputasyon ng crypto security ecosystem.
Kapag lumagana pa ito, maaari pong bumaba ang tiwala ng mga bagong investors sa paggamit ng self-custody wallets. Ngayon ay gaano po ka-professional ang pagkakagawa ng scam na ito? Sabi po rito ay the scam sophistication has caught the attention of the wider crypto community. By copying Ledger's official style and incorporating detailed text about global cryptocurrency regulations and enhanced transaction verification, the perpetrators made the letter difficult to distinguish from genuine correspondence. Ayan, ang scam daw na ito ay sobrang detalyado at mukhang lihitimo. May mga terminong ginamit pa tungkol sa global cryptocurrency regulations at enhanced transaction verification na lalong nagpaniwala sa mga users na totoo ang liham. Dahil dito, maraming crypto users ang muntik ng mabiktima dahil mahirap makita ang pagkakaiba nito sa tunay na communication ng ledger. Ang market impact po dito ay habang tumataas ang antas ng sophistication ng mga scam, mas nagiging maingat po ang mga traders. Maaring bumagal ang trading volume dahil mas pipiliin ng ilan na maghintay muna kaysa ipasok muli ang kanilang assets. Sunod na tanong ay bakit target ng mga scammer ang hardware wallet ng mga users? Yan po, ito po ang paliwanag dito. Malicious actors often target hardware wallet users due to the significant assets they store offline. This attempt was designed to exploit user trust in Ledger's reputation for safety, preying on those who might rush to comply with what appears to be an official security update. Yan po, target daw ng mga scammer ang mga gumagamit ng hardware wallet dahil dito karaniwang nakatago ang malalaking halaga ng crypto. Sinamantala ng mga kriminal ang tiwala ng mga tao kay Ledger kung saan ay isang kumpanya na kilala sa mataas na antas ng seguridad. Dahil dito ang mga biktima po ay mas madaling mabiktima ng panic at agad sumusunod sa security update na sinasabing urgent. Sa market impact, kung marami pong high-value XRP holders ang mabiktima, maaari po itong magresulta sa biglaang pagbenta o withdrawal sa market na posible pong magpababa ng presyo sa short term. Ngayon ay gaano naman po kalaki ang pinsala sa mga investors? Yan, sabi rito, the warning has been particularly relevant for XRP investors, many of whom use hardware wallets for long-term storage. One XRP holder recently lost $3 million from a cold wallet. In the fake notice, professional tone and specific deadlines were clearly designed to pressure recipients into taking immediate action and causing a similar loss of funds. Ayan, isa pong XRP holder ang kamakailan ay nawalan ng $3 million mula sa kanyang cold wallet dahil sa ganitong scam. Ang sulat ay may eksaktong petsa at malinaw na tono na nagpapahiwatig ng urgency, kaya napilitan ang mga biktima na magmadali. Ginamit ng mga scammer ang takot at tiwala ng tao sa isang kumpanya upang magnakaw ng milyong-milyong halaga ng digital assets. Sa market impact, ang mga balitang ganito ay kadalasang nagdudulot ng panic selling. Kapag lumagana pa, pwedeng pansamantalang bumaba ang presyo ng XRP habang nagiging defensive ang mga investors. Ngayon ay ano naman ang paalala ng Ledger tungkol dito? Ayan, sabi po rito, Ledger has consistently stated that it does not send physical letters or require QR code scans for any form of activation. Official communications are always conducted through Ledger Live or verified digital channels. Ayan po. Nilinaw daw ng Ledger na hindi sila kailanman nagpapadala ng physical letters o humihingi ng QR scan para sa activation. Lahat ng opisyal na communication ay dumadaan lamang sa Ledger Live app o sa kanilang verified channels. Kaya malinaw po na anumang sulat na dumating po sa Koryo ay dapat ituring na scam.
Ang market impact po dito ay ang malinaw na pahayag ng ledger ay nakakatulong ibalik ang tiwala ng mga investors at pinapakalma po ang community. Kaya hindi na ito gaanong makakaapekto sa presyo ng XRP sa long term. Ngayon ay bakit po ba mas mapanganib ngayon ang mga crypto scam? Sabi rito ay as the cryptocurrency ecosystem evolves, scams have become more polished and convincing. Jungle Incorporated's post serves as a timely reminder that caution remains essential, especially for those managing high-value assets such as XRP. Habang lumalawak daw po ang crypto ecosystem, mas nagiging advanced at makatotohanan ang mga scam. Ang post po ni Jungle Incorporated ay isang napapanahong paalala sa ating lahat na laging maging maingat, lalo na tayong mga traders at investors na humahawak ng malalaking halaga ng crypto tulad ni XRP. Sa panahon po ngayon, ang pinakamalakas na proteksyon ay hindi lang hardware wallet, kundi tamang pag-iingat at pag-alam sa mga posibleng panlilinlang. At bilang panghuli, ang aking opinyon naman tungkol dito ay sa lahat ng nangyaring ito, malinaw na kahit gaano po kalaki o kaligtas ang ating crypto wallet, wala itong saysay kung tayo mismo ay malilinlang. Tayo mga traders at investors ay dapat pong magdoble ingat sa bawat komunikasyon na ating natatanggap. Kapag may QR code, sulat o email na nag-aalok po ng security update, mas mainam na i-verify muna ito sa opisyal na website bago kumilos. Ang ganito pong mga pangyayari ay paalala na kahit lumalakas po sa XRP at ang crypto market, lagi ring lumalakas ang mga scammer. Kaya habang naghahangad po tayo ng profit, huwag po nating kalimutan ang security. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.